So ang ating topic for the month of March, anong topic natin? Faith. About faith now. So, nung unang week na didiscuss o tinalakay ng ating Ate Oyi, no? About the introduction of faith. No? Ano daw yung faith? Hebrews 11, the substance. Things that things unseen and The substance that we hope for, the evidence that we do not seen. see. No? So, hindi pa natin nakikita, no? Pero pinapaniwalaan, pinangahawakan natin na may mangyayari. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, may mangyayari. Yan. Yan. So, yun naman ang assurance natin, no? Basta tayo ay nananampalataya na ang Panginoon natin ay may ginagawa in the background, no? Hindi natin nakikita, no? Yung ating pinapanalangin, no? Ano yung song na yun? Even when I do not see, you're working. Even I don't feel it, you're working. You never stop working. No? Yun ang ating ano eh, kasi parang ang naging ano kasi natin, ang naging paniniwala natin, to see is to believe. Parang si Thomas, kailangan si Thomas. Naging pangalan niya yung Thomas the Doubter. Kasi gusto niya, makawakan niya yung sugat, yung tusok dun sa sa tagiliran ni Jesus Christ bago siya maniwala. No. Ang motto ni Thomas, to see is to believe. No? Kahit sinabi niya ng mga disciples niya na buhay si Jesus Christ. No? Pero sabi ni Thomas, hindi, kailangan kong maipasok, no, yung kanyang daliri doon sa sugat, doon sa tinusok, doon sa tagiliran ni Jesus Christ. No? But we as Christians, no, we believe, kaya hindi pa man nakikita, pero naniniwala na tayo na may mangyayari. Amen? Amen? So atin munang i-declare ang Luke 4:18 to 19 na may conviction na, may yung daman-daman natin yung word na ito or yung verse na ito. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted, deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord Jesus Christ, the miracle-working God, the Anointed One. Ang ating kultura, sabay-sabay, 1, 2, 3. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I'm a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And I am not extreme. Ayan. Ating JA1 culture. Amen? And, ang ating, kumusta kayo lahat? Ang buhay ko ay banal ng banal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya. Paaga ng paaga. Paaga ng paaga. Yan. Pero kami kanina ay late. Kami dalawa ni Kyle. So next week, Kyle, tayo paaga ng paaga na. Yan. Amen. So one day, itong si Satanas, kinausap niya si Jesus Christ. No. Tapos sabi niya kay Jesus Christ, Lord, pwede ka bang sumama sa akin? No. So sumama si Jesus kay Satan, and then nagpunta sila sa club. No, dito sa bayan, sa CBD. No. May mga sumasayaw doon, no. Tapos sabi ni Satan kay Jesus Christ, sabi niya, kita mo yung mga tao niyan, yung mga nagiinom na yan, akin yan. No. Tapos lumipat sila, nagpunta sila doon sa may sugalan. Tapos pinakita na naman, proud na proud si Satan. Oh, Jesus, kita mo na, lahat ng mga nagsusugal na yan, akin yan. No.
Tapos, nagpunta sila banda dito sa may Bentley. Jesus Christ. No? Tapos, kanina habang nag-praise and worship tayo, si Jesus Christ ang nagsabi. Kita mo yung awitan ng mga yan? Kita mo yan, Satan? Akin lahat yan. Amen. Wala ngayong masabi si ano. Natamimi si Satan. Tapos sabi ni Satan, okay, yung mga hindi makikinig sa preaching ni Pastor Christian, akin yan. No? Yung mga natutulog, pantayan mo, akin yan. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, makikinig. Nandila si Satan sa labas. Nakatapay diyan. Now, amen. So ang ating pag-uusapan today is all about faith pa rin, no? Kasi nga, buong month is about faith, no? Mananampalataya. Okay? And ang ating title ng ating preaching or lesson for today is Faith That Tears Off Roof. Yung faith daw na nag-aalis ng bubong. Amen. Ano kaya ito? Bakit kaya baka pagkatapos nitong preaching na ito or pag uwi natin ng bahay, baka pagtatanggalin niyo yung bubong doon sa sa bahay niyo, ha? No? Later on malalaman natin, no? Bakit ito kaya yung bakit ito kaya yung title ng preaching ni Pastor Christian? Faith That Tears Off the Roof. Okay? So ang ating pag-uusapan ngayon, no? It's all about the silent faith. Ano yung ba yung silent faith na tinatawag? No? Yes, we believe in God. We believe in His existence nung dito pa sa lupa. We believe na tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. We believe na siya yung ating tagapagligtas. Siya yung Savior. But are we exerting effort aside from believing na siya yung Lord ng ating buhay? Are we sharing the gospel? Are we sharing the word of God to the lost? That's the silent faith na tinatawag. Yes, naniniwala tayo, but is it truly lumalabas sa ating mga buhay? Nagmamanifest ba yung faith na ating pinaninindigan, pinangahawakan? Is it truly nakikita sa ating buhay? Okay? So sabi dito, real faith moves and real faith is loud. No. Hindi porket umaattend ka ng service every Sunday ay gano'n nakatibay yung pananampalataya mo. Okay? Ang tunay na pananampalataya may actions. Maingay. What it means maingay? Sineshare yung gospel. No? Na kahit anuman ang mga hindrances, ang mga balakid along the way, kaya mong tayuan kung ano yung pananampalatayanan mo. Ganon yung tunay na pananampalataya. Amen? So, in this story, no, na ating babasahin, no, sa chapter 2 ng Book of Mark, no? So last week, Book of Mark din tayo, chapter 5. So step back lang, 3 chapters. At ito na yung ating mababasa, no? And it's also this story tells something about our faith. Na ano ba yung dapat nating gawin, no? Bilang isang follower or disciple ni Jesus Christ. Amen? So sabi dito, sa chapter 2, and again, he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately, many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And he preached the word to them. Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. Sabihin nga natin 4 men. 4 men. 4 men. Okay?
Okay? Para maintindihan natin itong story, itong verse na binasa natin, no? Kailangan alamin natin sino ba yung mga characters, ano yung setting, no? So habang tayo nagbabasa ng Bible, no? Palawakin natin yung ating imagination para mas maintindihan natin kung ano yung binabasa natin sa Biblia, no? So si Jesus Christ ay again this time gumawa ng napakadami ng miracles. No? And Capernaum, galing siya ng Galilee, sinundan siya ng napakaraming tao. Okay? At itong kanilang pinuntahan ay yung mother-in-law ni Peter. Simon, Peter. Okay? Doon sa kanilang tinutuloy yung bahay. Okay? Sabi doon, immediately many gathered together. No. So it is a mixture of may mga nakikiusyoso lang, meron din naman sumusunod sa kanya na talagang devoted, no? Na disciple niya. No. So ibig sabihin yung crowd is a mixture of gusto lang siyang silipan kung ano yung maipinta sa kanya, no? Especially yung mga Pharisees, mga Sadducees, ganyan. Maraming sumusunod sa kanya kasi nga sobrang famous na niya during that time. No? And ang sabi doon, so that there was no longer room to receive them. Ibig sabihin, kung ito yung bahay ni ng mother-in-law ni Peter, halos dikit-dikit na, no? Wala nang space, no? No space for new message, ika nga, no? And not even near the door. Okay? Yung pintuan do sa bahay na kanilang tinutuluyan, hindi na rin pwedeng buksan. Siguro may nakatayo na rin doon sa likod ng pinto. No? Kaya hindi makapasok. And yung character, so again, there is a crowd. Jesus Christ, syempre, nandun. So lahat ng pinupuntahan, no? Lahat ng pinupuntahan ni Jesus Christ, the crowd is drawing near to Him. Okay? So sino sa atin dito na ang ipinunta dito sa Sunday service ay si Jesus Christ? Hindi yung sarap ng pagkain natin kakainin mamaya, hindi yung praise and worship natin, hindi yung preaching ko, but gusto nating maramdaman yung presensya ng Lord. Gusto nating makita siya, no? In spiritual realm. No? Na hindi pa man nag-iumpisa, no? Doon pa lang sa ating pagbabatean kaninang umaga, ramdam na natin yung presence ni Jesus Christ sa atin. No? Kaya doon pa lang sa umpisa, ang dami ng tao na nakapalibot kay Jesus Christ. Another character is, meron isang paralitikong mama. So bedridden siya, at I don't know kung ilang taon na siyang paralyzed. Bit-bit ng 4. I don't know kung kaibigan niya. No? So, may isang mama na paralyzed, may 4 na mamang nagbibit-bit sa kanya. Ito yung mga characters ha. May crowd, si Jesus Christ, paralytic man, at saka yung 4 na nagbubuhat dun sa paralitiko. Okay? And dito sa character na ito, malalaman natin or makikita natin yung simbolo or ano ba yung nagre-represent dun sa isang paralitiko. Dun muna tayo sa paralyzed man. Ito yung mga tao na walang kakayahan na lumapit kay Jesus Christ. At sino naman yung 4 na mama?
Ito yung mga tao na mag-aakay dun sa mga taong walang kakayahan na lumapit kay Jesus Christ. And we, church, we have this duty. Tayo yung apat na mama na yon. No? Sino itong mga paralitikong tao? Unbelievers. No? Sa mga ngayon, hanggang ngayon, hindi pa nakakarinig ng gospel. Wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung mga tao na kailangan nating bitbitin kay Jesus Christ. Wala silang kapasidad. No? Sabi nga dun sa Book of Hebrews, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So, paano natin mapapaniwala yung mga unbelievers kung hindi sila nakakarinig? And that's our duty. As a Christian, we need to share the gospel to the lost. No? Kaya nga doon sa di ba, yung declaration natin sa Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Kung tayo ay punong-puno, puspos ng banal na spirito, nandun sa atin yung anointing, ano daw ating magagawa? To preach the gospel to the poor. Kung tayo pinuspos ng Panginoon ng anointing, hindi naman natin napipreach yung gospel, ano yung purpose? Ano yung significance or ano yung bakit pa tayo binigyan ng Lord ng anointing? To preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. No? Kaya dun sa ating dinideclare na Luke 4:18-19, no? Ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Tayo yung apat na mga mama na walang kakayahan, yung paralyzed man na lumapit kay Jesus Christ, but meron tayong kapasidad, meron tayong power, meron tayong anointing ng Lord para dalhin yung mga paralyzed men papalapit kay Jesus Christ. Amen? Amen. So, ito nga, sabi dito, who is in your mat? Who are you carrying in your heart right now that is too weak to get to Jesus on their own? No? Ito yung ating sasagutin, no? Pagdating natin sa bahay, ako gay may mga kamag-anak pa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ako gay may mga katrabaho pa na up until now ay wala pa ring idea, wala pa ring totally lost pagdating kay Jesus Christ. No? And sometimes those people, no, it's just a matter of a conversation, simple conversation, no? Masishare natin ang gospel. Not totally na talagang aral na aral ka sa Biblia, no? Sometimes yung testimony mo na nagkaroon ng transformation sa buhay mo, yun yung ikikwento mo, no? At yun ang napaka-powerful na tool in gospel sharing or yung evangelism. Na kung paano ka binago ng Lord. No, imagine yung story ng yung mama nung nakatira sa sementeryo, nung pinalayas or deliverance ni Jesus Christ yung legions of demons doon sa kanyang katawan. No? Ganun na lang yung kanyang pasasalamat. Kaya nung pagpunta niya doon sa kanyang bayan, lahat ng tao ay nagulat. And thousands of people ay
naging Kristiyano, na convert. Because of the transformed life nung mamang yun. Wala siyang alam na verse kahit isa. Kwento lang niya kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay niya. At ang daming thousands, sabi ko sa Bible, yung na-transform or yung nakakilala at tumanggap sa Panginoon during that time. So Mark chapter 6. No? And the same thing with us. No? I don't know kung marami kayong alam na Bible verse. No? Kasi minsan tayo na parang na-intimidate tayo na paano kaya share-sharean, paano kaya ipapakilala si Jesus Christ, ang alam ko lang verse John 3:16. Paano kaya yun? No? Ito yun. Kwento mo kung paano ka binago ng Lord. Amen? But I'm not saying na huwag na kayo magbabasa ng Bible. No? Ito lang yung talagang para sa akin is napaka-effective, no, na way of sharing the gospel. Okay? So, again, who is in your mat? Kayo na yung makakasagot nito. No? Ito yung mga tao, mga paralyzed men. Yung totally wala silang kapasidad na lumapit kay Jesus Christ. No? And we have this duty na tayo mismo ang maglapit kay Jesus Christ sa mga taong ito. Next, ito na yung papag-aralan natin. Okay? So, meron ditong 4 na klase ng faith. Okay? Sabi nga kanina, yung mama na paralitiko, merong nagbibit-bit sa kanya na ilan? 4. No? So, 4 na mama, 4 din yung nagre-represent sa klase ng faith. At ang unang faith na ating i-discuss is visible faith. Sabi dito, they didn't just pray for their friend at the synagogue and go home. They brought him. Faith that moves God is faith that moves your feet. Okay? So sabi ko kanina, kung ang ating dinideclare lang, yung Luke 4:18-19, pero hindi naman natin nai-apply, nai-isagawa, no? Is it visible faith? Ang visible faith daw ay yung faith that moves our feet. No? Hindi lang bibig, pati yung paa natin. Meaning, yung actions na ating, yung actuations na ating ginagawa, no, na nagre-representa doon sa ating pinapanampalatayanan, yun ang visible faith. No? At previously, ating diniscuss that people is watching us. No? Na ang daming nakatingin sa atin, ang daming nanonood sa atin. No? Na pag tayo ay nakakita, no, parang nagiging, sabi nga ng iba, nagiging katisuran pa. Sabi, yan ka ang born again. Ba't yan ay laging bugnutin? Ba't yan ay laging ano? No. Huwag nyo nang itaas kung sino kayo. Now, ang visible faith daw ay kung ano yung ating tinatayuan, pinaninindigang pananampalataya, ay nakikita sa ating mga gawa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ang faith may kasamang gawa. Ayan. Okay? Yun ang tinatawag natin visible faith. No? Nakikita. No? Hindi lang sa bibig. No? Hindi lang naririnig. Nakikita dapat in our actions. Amen? In our lifestyle. Next. Aggressive faith. No? Doon makikita rin natin, they couldn't get through the door. There was a crowd in a way. For some of you here today, the crowd is your obstacle. Ano yung aggressive faith? Doon sa story na ating binasa kanina, ang daming mga
nakaharang doon sa door. At wala nang space doon sa loob ng bahay. Ano ito yung mga aggressive bait na tinatawag dito? Na kahit anumang obstacle, kahit anumang mga challenges na haharapin mo, yung pananampalataya mo, kaya mong panghawakan. Amen. Na hindi porket nakita mo, ay, dami ng tao. Sa isang linggo na lang natin bitbitin tong si paralyzed man. Pagka medyo humupa na yung tao, yung crowd. No? Ikaw, kung may aggressive kind of faith ka, kita mo mo yan, crowd na nakaharang dyan sa pintuan, no? Baka na pag ang pag ang tao, pag maraming dahilan, pag may pag gusto, maraming may paraan. Pag ayaw, maraming yan. Yung aggressive faith, doon tayo sa may paraan. No? Gusto natin talaga. No? Hindi natin inaano yung mga dahilan. Hindi natin iniisip yung dahilan yan. Hahanap at hahanap tayo ng paraan. No? Para mailapit natin kay Jesus Christ. That's the kind of faith na aggressive. No? Na yung ating hagawa, sisira natin ng gospel. Wala, ari naman nung bata pa ari atheist na. No? Ari hindi natatanggap pa rin. Ari kilala ko na ari. No? Diba, sabi nga sa yung kay shiner kanina ni Kuya Nelson na na verse kanina, yung Luke 4:24, no? Yung over familiarity ang siyang nakakaapekto, no? Ay ari kilala ko na ari nung bata pa ari garni na. No? Hindi na natin share ng gospel. No? So what if just pala, naghihintay lang pala siya nang may mag-share sa kanya. No? Tayo naman, ang ating mindset or ang ating iniisip ay doon tayo sa maraming dahilan. Hindi tayo doon sa maraming paraan. No? That's the opposite na tinatawag dito sa aggressive kind of faith. Amen? Na anuman yung obstacle, no? Para mailapit kay Jesus Christ, gagawa tayo ng paraan. Amen? That's the second kind of faith na ating tinatawag. Next, rope removing faith. Yan, ito na. Yung nagtatanggal daw ng bubong na klase ng pananampalataya. No? Kasi sometimes kung dito nakakita na ng mga bahay kasi sa Middle East, no? Mga mud house. Hindi siya tulad ng gantong may or katulad sa atin na mga yero or Doon kasi made of parang mud at saka mga straw, yung parang damo-damo na mga twigs. Ganon, walang bakal. Pero siya parang kinompress na mga putik tapos natuyo, naging siya. Ganon yung mga klase ng bahay dun sa Middle East. No? Para yung tubig kasi maulan sa atin. So sa Middle East, bihira yung ulan. So flat yung roof na may mga mga twigs tapos nilagyan ng mga putik ganyan. Naging mud house siya. Okay? So yun ang ginawa nung apat na mama, no? Wala silang option na dumaan doon sa pinto. Pero meron silang brilliant idea na baklasin kaya natin yung bubong. Kasi yun lang yung
only way para mailapit natin itong paralyzed man kay Jesus Christ. No. At alam mo kung bakit ano siya? Itong rope removing faith, may nagbabaklas dun sa ano, in the middle ng kanyang sermon. May gagawin nila, no? Kung anumang paraan, no? Parang it's just a matter of life and death situation para sa kanila. Na hindi na sila makapaghintay ng another week or another day. No? Pwede naman yun eh. Pre, maraming tao dun sa bahay ng biyanan ni Peter. Pwede kang na ito, nabaklasin yung bubong. Ang siyang nakapagpahanga kay Jesus Christ. No? Later on, ating malalaman doon na bakit humanga si Jesus Christ. No? Sometimes you have to tear up the roof of your pride. You have to tear up the roof of your reputation. And you have to say, I don't care who sees me cry. I don't care who thinks I am fanatic. I don't care if I make a mess. No? I don't care. No? Basta ako. Kahit ang tao tingin sa atin, kapag nag-speaking of tongues ka, no? Ay, yara pa ba siya, handara. Sinasabi naman ito, parang may tama na ata ito. No? Ang pagkilos ng Lord sa ating buhay ay intentional para sa atin. Amen. No? Na hindi natin kinahihiya, hindi natin ano man sabihin ng tao na nakatingin sa atin, no? We have this deep relationship, no, sa ating Panginoon. And yun lang ang nagmamatter sa atin. No? Kahit ano man sabihin ng tao, no? I don't care. No? Tapos i-flip mo yung ganun mo. Sabay sabing, I don't care. No? Napag-fit na kasi ako eh, kaya... Next, desperate faith. Ano daw yung desperate faith? Desperation is attractive to God. God is not moved by your performance, but He is deeply moved by your dependence. No? Sabi nga dun sa Bible study last Thursday, no? Yung total dependence natin, no? Doon sa Beatitudes, no? Blessed are the poor in spirit, for they inherit the kingdom of heaven. No? Ano ba yung sinasabi dun sa poor in spirit? No? Ito yung total dependence sa Lord. No? That without God, we are nothing. Amen. No? Lagi nating i-acknowledge yung Lord sa buhay natin. Ito man ay maliit, ito man ay malaking bagay sa ating mga decision making, no? Lagi tayong lumapit sa Lord, no? At sabi nga doon sa BS, no, sa umaga pa lang, pagkagising pa lang natin, no? Ano yung ating dideclare? Apart from you, Lord, I am nothing. Lord, samahan mo ako sa journey na ito, sa araw na ito. Lord, I will not go without your presence. No? Sabi nga ni Moses. No? Na hindi magi-start yung araw na ito
No? Yun yung declaration natin pagkagising sa umaga. Hindi ito magi-start kung hindi ka kasama. No? So pag step pa lang natin outside of our house, we are already protected, guided, no? And we are already victorious kasi kasama natin ang Panginoon. That's the beauty na meron tayong declaration pagkagising natin sa umaga. No? And you will see the difference, no? Kasi pagka wala yung wala kang hindi ka guided ng Lord, no? You feel exhausted. Pagdating ng hapon, parang latitian, tawag nga sa sa Batangas. No? Parang lantutang gulay ka na. No? Pero kung ikaw ay sa umaga pa lang, you are guided by the Lord, no? Dineclare mo yon. The Lord, samahan mo ako sa journey na ito, ngayong araw na ito. Lord, kayo po ang siyang maging gabay po namin. At I declare, Lord God, that this day will become a victorious day in Jesus' name. Now, just a simple prayer. No, doesn't take long. No, 2 minute, 3 minute, 5 minute prayer. No, just acknowledging na yung ating dependence sa Lord ay kailangan natin. That without the guidance of the Lord, apart from God, we are nothing. Kaya yun nga yung nag-a-attract sa Lord, no? Yung total, yung desperate na, yung pagkakaroon natin ng desperation, no? Kasi yung pride natin, ay ako naman ay magaling sa trabaho, no? Yung pride natin, yung pride chicken natin, yun ang nagiging hinder kung paano kikilos ang Lord sa buhay natin, no? Kaya sabi ng Lord, anak, gusto kong pumasok sa buhay mo eh. Pero yung pride mo, yun ang nagbablock. Kaya hindi ako makapasok. Pero kung aalisin mo yung pride na yan, at papalitan mo ng humility, humbleness, humble heart, no? And totally dependent sa akin, anak, mararanasan mo yung pagkilos ng Lord. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, be humble. Not humble. Next. Verse 5. Sabi dito, ito na. Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Dito muna tayo. Jesus seeing their faith. Ano daw yung their faith na yun? Ito yung apat. Yung apat na mama. Hindi yung faith ng paralytic. No? Because of their faith, yung ginawa nga nung apat na binaklas yung bubong nung bahay, doon humanga si Jesus Christ. Bah, grabe talaga itong mga ito. Talagang gagawa ng paraan itong apat na ito. No? At sabi naman ni Jesus Christ doon sa paralyzed man, Son, your sins are forgiven. No? So, again, itong verse na ito, nag-stir up ng commotion or ng discussion among the crowd. So sabi ko nga nung una, iba't ibang klase ng tao yung nandun sa crowd. Hindi lahat doon followers ni Jesus Christ. Yung iba doon nakikiusyoso lang, yung iba tamang follow lang. Okay? So sabi doon, which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, arise, take up your bed, and walk? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Amen? So dito na, nung time na narinig ni Jesus Christ na
yung mga Pharisees are yung mga bumabatikos sa kanya, no? Dahil sabi ng mga Pharisees dun kay Jesus Christ, that's a blasphemy. Only Lord can forgive. No? Ay sabi ni Son, your sins have been forgiven. Umaluma ngayon yung mga Pharisees kasi yung mga eskriba, wala na silang ibang ginagawa kundi aralin, basahin yung Torah, yung 5 books of Moses. No? Kaya alam na alam nila yung batas. No? Yung law of Moses. Kaya naman nagkaroon ng commotion doon sa room. No. So sobra siguro dami nag-react, narinig na ni Jesus Christ. Pero alam nila, alam ni Jesus Christ, no? Deep in their hearts. Hindi man niya narinig in audible voice, pero alam ni Jesus Christ na siya ay pinag-uusapan ng mga eskriba. No? That's a blasphemy. Ganyan. Only God can forgive. No? Ito yung sinabi ni Jesus Christ, which is easier. Oh. Patawarin yung kasalanan or arise, take up your bed and walk. Sa tingin nyo, alin ang pinakamadali, mas madali dito sa dalawa? I-forgive yung sin nung mama or pagalingin yung paralyzed man? Mas madali yung forgive? No. In our visual, no? Pero do you know what it takes para mabayaran yung kasalanan ng mamang yon? It takes yung buhay ni Jesus Christ. No? Yung supreme sacrifice, no? Kaya ito, prophetic na to. No? This time, kinikwento na niya doon sa kanyang mga disciples, sa mga sumusunod sa kanya, kung anong mangyayari in the future, in the near future. No? Na para mabayaran yung ating mga kasalanan, kailangan niyang ihandog yung kanyang buhay. No? And kung titingnan natin, parang napakadali yung mag-forgive. No? Compare dun sa paggalingin yung paralyzed man. But sa mata ng ating Panginoon Jesucristo, madali. No? Kaya nga ang dami sumusunod sa Kanya. Ang dami na niyang ginawang miracle. No? Just by His words, kaya niyang pagalingin tong ano. At yun nga yung nangyari doon sa paralitiko. Sinabi lang ni Jesus Christ, arise. No? Take up your bed. But very costly dun sa giver, no? Para ma-forgive yung ating mga kasalanan. No? Immediately, no? Ito na naman, immediately, no? Last week, puro immediately. Ha? Yung 12 years na dinudugo na babae, immediately. No? Pinagaling ni Jesus Christ. Immediately, he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. Amen? So dito sa part na ito, yung mga naysayers, yung mga negative, yung mga bumabatikos kay Jesus Christ, no? So that all were amazed and glorified God. Na-amaze sila
namangha sila doon sa nakita. No? From being doubter, from being naging critic ni Jesus Christ, after they saw yung himala, no? Nagbago yung kanilang pananampalataya. No? They all were amazed and glorified God. No? Nagpuri siya sa Panginoon. No? We never saw anything like this. So, ganun yung ating pinapanampalatayanan na Panginoon. No? Na anuman ang sinasabi, anumang negative, anumang critic na naririnig natin sa ating surrounding, no? We believe, no? Na kaya ng Lord, na may ginagawa ang Lord, no? Sa ating mga pinapanalangin. And also, kailangan mag-glorify ang Lord. No? Yun naman talaga yung ating real purpose. Kung bakit tayo binibless ng Lord, kung bakit tayo pinapagaling ng Lord, no? In our sicknesses, is para mag-glorify ang Lord. Na hindi sa atin yung mag-stay sa atin yung glory. No? That's the danger. No? Kasi mag-create siya ng pride, mag-create siya ng, no? Always give back the glory to God. No? At sa parang yun, mas lalong nag-grow yung ating faith. No? Sabi dito, faith said, let's go to the house. Doubt said, the door is blocked. No? Ang ating pananampalataya, sinasabi, pumasok tayo sa loob. No? Ating i-share yung gospel, no? Sa ating mga kaibigan, sa ating kamag-anak, no? Pero yung doubt, sasabihin natin, ay, hindi pwede dahil ibang religion yan ay ibang faith, no? Hindi yan tatanggap sa Lord. Kilala ko na yan. Faith said, let's go to the roof. Doubt said, that's too much work. Eh ako'y share ng gospel si kapatid na Juan, taga Banbari. Layo. Wala. Mahal ang gasolina. 2.5 natin gasolina. No? That's too much work. No? Yun ang, doon tayo sa faith, doon tayo sa doubt. Maglalaban yung dalawa eh. Now, sabi ng faith, start digging. No? Doon sa pagtatanggal ng roof. Doubt said, you're making a mess. Magkakalat lang tayo. No? Huwag na natin ituloy. Mapagalitan tayo, mapabarangay tayo. No? Faith said, lower him down. Doubt said, this is embarrassing. No? Nakakahiya. Sobrang seryoso na sila dun sa loob ng room. Nagsisermon in the middle of sermon ni Jesus Christ. Tapos parang magiging magiging gate crusher na ilologar natin yung ating kaibigan na paralyzed. Huwag na, nakakahiya. Sa sa sunod na lang, next time na lang, pagka medyo maluwag yung schedule ni Jesus Christ. Doon na lang tayo pumasok. No? So again, itong dalawang ito,
hindi siya nagko-coexist eh. Lagi siya magkalaban ng faith at saka doubt eh. Kaya nga napakaganda yung naging preaching ni Ate Oyi, no? She laid down doon sa introduction ng faith, no? Na sabi nga natin, the substance that we hope for, the evidence that we do not see. No? And yun yung doubt na lagi siyang kalaban ng faith. No? Kaya hindi ito nagko-coexist itong dalawang to, yung faith at saka doubt. It's either malakas yung doubt mo, mababa yung faith. Or malakas yung faith mo, mababa yung doubt. No? Hindi siya magkakaroon ng equilibrium sa dalawa. No? Mamimili ka lang in between. Okay? So, what are you willing to break through to get to Jesus Christ? No? Remember, nung time na binaba, no? Nung time na binaba ng 4 na mama, yung kanilang kaibigan na paralyzed, no? Ang daming although hindi naman na-mention doon sa Bible, pero just imagine yung siguro parang they are being ridiculed during that time. Na, oy, ano bang ginagawa niyo sa taas? Nagkaano kami, nakikinig kami dito sa preaching ni Jesus Christ. Bakit nyo binabaklas yung pupong dyan sa taas? No? Pinagtatawanan siguro or minumura. No? But hindi sila tumigil. No? But the same people na bumabatikos doon sa 4 ay the same people din na na-amaze doon sa miracle na ginawa ng Lord. Amen? At ang tanong, what are you willing to break through to get to Jesus? No? Doon sa mga doubts na ating nabasa kanina, no? Ano yung mga bagay na yun? It's just as an example, no? Pero marami tayong kailangan baklasing roof or barriers or obstacles para mailapit natin yung mga lost kay Jesus Christ. But ang tanong, are you willing to break those obstacles? Are you willing to tear off that roof? No? Or isa ka doon sa mga doubters na naniniwalang na hindi yan yung way. So the man walked out carrying the very bed that used to carry him. That is the testimony of faith. It takes what it held you captive and turns into a trophy of grace. So ito na yung testimony natin. No? Hindi niya ikinahiya yung kanyang higaan na ginagamit sa napakahabang panahon. No? Hindi siya nahiya na ipagsigawan sa mundo kung paano siya pinagaling ni Jesus Christ. No? Pwede niyang itapon yung bed eh. No? Pero sinunod pa rin niya kung ano yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya. Arise, take up your bed, and go. No? At ako naniniwala, siguro until his last day or his last breath ng mamang ito, yung paralyzed man, no? Itinabi niya yung kanyang hinihiga na kama na yun. Siguro nakalagay sa isang sa isang photo frame na ito yung, alam mo yun, parang remembrance na nung March 15, pinagaling ako ni Jesus Christ. At ito yung aking kinahihigaan ng time na yun. No? Very sentimental sa kanya, very, napaka-importante yung bed na yun. No? Hindi
para ipaunawa uli sa Kanya na itong bed na ito ang naging higaan mo ng napakahabang panahon nung ikaw ay paralyzed pa. Pero, ang sabi ng Lord, ito yung magiging testimony mo na kung paano kita pinagaling. Ito yung ikikwento mo sa napakaraming tao to testify the goodness and the faithfulness of our Lord. No? So, meron ba sa atin, no? Yung mga dark moments natin, yung mga bed natin, na instead na maging parang weakness sa atin, ay pwede nating magamit, no? Yung mga dark side moments natin, no? Na hindi natin kinahihiya. No? Yes, naging drug addict ako dati. Yes, naging alcoholic ako dati. Yes, nambabae ako dati. No? Pero binago na ako ng Lord. At itong mga troping ito yung bit-bit ko. Ito yung testimony ko. Ito yung sasabihin ko. Every time na ipagsisigawan ko sa mundo, na niligtas ako ng Panginoong Jesucristo. No? Na hindi tayo, hindi ko nagkikwento na ako'y magsusugal nung nakakahiya. Baka ako'y pagchismisan nung sa aming life group, sa aming AG. Hindi ko na share yung ako'y nagmamarites dun sa baka ako'y pagtawanan ng mga nasa life group, nasa LG. No? Again, kinikwento natin ito, no? To edify the church, to edify the group, no? Hindi para pagchismisan, no? Para maging katuruan sa atin, no? Kaya natin ito sineshare. Amen? Para kaya nga testimony, testify, no? The goodness of our Lord sa buhay natin. Amen? So again, this story na ating binasa sa Mark chapter 2 verse 1 to 12, no? As we read this verse, basahin natin pagdating natin sa bahay, no? Kasi hindi lang parang parang mga Bereans. Alam mo yung mga Bereans kasi hindi lang sila nakikinig every time na nagpi-preach yung ating mga apostles during that time, no? Inaaral din nila. No? Pagdating nila sa bahay, ay, ito kayong tama kayong sinasabi dun sa pulpit ni Pastor Christian kayo na umaga. Na sabi doon sa Mark chapter 2, verse 1 to 12. Ito ba yung no? Dapat inaaral din natin. No? Ganun yung mga Bereans. No? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, be like Bereans. No? Aaralin din natin pagdating sa bahay kung ano yung ating binasa. No? Mark chapter 2 verse 1 to 12. Napakagandang story niyan about faith and about our yung desperation natin. No? That without God sa buhay natin, no? Wala tayo. At we need to yun talagang na ilapit natin yung mga lost, yung mga paralyzed man. No? Alam natin kung sino yun. No? They are desperate in need na makalapit kay Jesus Christ. No? Parang yung bleeding woman, no? Last week, no? Mahahawakan ko lamang yung laylayan ng kanyang damit. No? Kahit ang dami ring crowd, ang dami ring obstacle along the way, no? Hindi siya nawalan ng lakas ng loob, no? Ng hope. Kaya naman, na-experience niya yung grace, na-experience niya yung miracle nung siya ay pagaling ni Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Tayo manalangin. Yes, Father, Heart, God, salamat, Panginoon, for this lesson, O God, for this teaching, Panginoon, Lord God. Lord, we imagine, Panginoon, Lord God, nung time, Panginoon, na ikaw ay nangangaral, Panginoon, during this time, Panginoon, na
in the middle of your sermon, Panginoon Lord God, may 4 na mama, Panginoon, na binaklas yung bubong at ibinaba yung kanilang kaibigan na paralitiko. Lord, this is the calling, Panginoon Lord God, na inyong binibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na yung mga tao, Lord God, na walang capacity, Panginoon, na makalapit sa iyo, malaman, Panginoon, ang iyong dakilang gawa, marinig, Panginoon, Lord God, ang gospel, Panginoon, Lord God. Lord, ito po yung amin pong mandate, Lord God, as a follower, as a believer of this Christian faith, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay kaya magbaklas ng bubong. Kaya namin, Panginoon, suungin anuman obstacle, Panginoon Lord God, along the way. Na kaya po namin, Panginoon Lord God, hawiin para lang mailapit namin, Panginoon, sa iyo, Lord God, sa inyong paanan, ang mga tao, Panginoon Lord God, na desperately seeking your love, your grace, and your miracle, Panginoon. Lord, let this lesson, Lord God, resonate deep in our hearts, Panginoon, Lord God. That we will become bold, Lord God, that we will become courageous enough to share the love of Christ to our friends and loved ones, to our workmates, oh God, and to all the people, Lord God, to the ends of the world, Panginoon. Lord, gamitin niyo po kami mightily in sharing the gospel, Panginoon. Lord, from this day forward, Panginoon, patuloy ka, Panginoon Lord God, kumilos sa aming mga buhay, patuloy mong palakasin, Panginoon Lord God, ang aming pananampalataya. At patuloy niyo po kami, Panginoon Lord God, i-remind, Panginoon Lord God, na ma-fulfill po namin, Panginoon Lord God, ang Great Commission, Panginoon Lord God. Lord, sa iyong nalalapit na pagbabalik, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, ay excited, Panginoon. Kami, Panginoon, Lord God, ay magdo-double time, Panginoon, Lord God. Upang bago ka bumalik, Panginoon, Lord, marami, Panginoon, Lord God, na nasave, Panginoon, Lord God, through our lives, Panginoon, Lord God. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, maluwalhati ka, mapasalamatan ka, Panginoon, Lord God. Lord, iparanas mo, Panginoon, sa J1 Perth family, Panginoon, Lord God, ang inyong pong signs, miracles, and wonders, Panginoon. Lord, iparanas niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, ang inyong pong himala, Panginoon, na siyang magbubura anumang klase ng doubts, anumang klase ng fear, anumang questions, Lord God, in our faith, Panginoon, Lord God. Lord, pagtibayin niyo po, Panginoon, Lord God, ang aming pananampalataya as we walk along this journey, Panginoon. Lord, lalakad po kami sa parada ng tagumpay. Salamat, Panginoon. We give you the highest praise, the honor, and thanksgiving. This we pray in the mighty name of Jesus with the guidance of the Holy Spirit. Amen and amen. Itaas ang ating dalawang kamay, tanggapin ang pagpapala at bendisyon ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen and amen.